Ano po ba talaga itong Nipah virus at paano po ito naiiba doon sa COVID-19? Yes, so itong Nipah virus po, na-discover to sa Malaysia noong 1998. Isa po itong tinatawag na zoonotic virus. Nanggagaling po ito sa mga hayop, lalong-lalo na yung tinatawag na fruit bat, yung paniki na kumakain ng mga prutas. At natatransmit po ito sa mga kabayo, sa mga baboy. And yung dalawang yon kasi medyo malapit sa mga tao, pwedeng lumipat sa tao sa pamamagitan nung pagkain or pag-expose sa mga secretions nung kabayo at nung baboy. Meron pang ibang animals pero yung dalawa yung main na yon. Ang nangyayari is pag nakakuha ka nitong Nipah virus, pwede kang magkaroon ng parang trangkaso. Pero may mga tao na nagde-develop ng tinatawag na encephalitis. Ito po ay pagmamaga sa utak at mga 50% po ng tao pwedeng mamatay sa ganito. Oo, at yun yung ayaw nating mangyari. Kasi yung symptoms nitong Nipah virus, doctor, medyo similar sa COVID, pero kapag lumala, pwede nga mapunta sa encephalitis. Puntahan natin ito nangyayari ngayon sa West Bengal, India. Meron po dyan ngayon na 5 kumpirmadong may Nipah virus na health workers at merong 100 katao ang naka-quarantine sa ngayon. Pero as of now, dito po sa Pilipinas, wala pa naman po tayong kaso nito. Though, kung di ako nagkakamali, 2014, tama po ba nagkaroon tayo nito sa Sultan Kudarat? Yes po, tama po yan. Actually, wala pa namang kaso na na-report or any kind of suspects na kaso sa ngayon. Ngunit noong 2014, nagkaroon po ng outbreak sa Sultan Kudarat. Ito po dahil sa bats rin, pero mukhang lumipat sa mga kabayo at kinain nila yung kabayo na may sakit. At 15 po yung nagkaroon doon and 9 po yung namatay, so more than 50%. Pero after that, wala na. Actually, noong 2023, nangyari nito na nagkaroon ng alert, kaya rin-visit rin natin yun at that time. And ganito naman po talaga, meron talaga from time to time na lumalabas na Nipah virus outbreak. Oo, noon po bang time na yon, Doc, doon po sa mga nagkaroon, meron po bang namatay? Kasi ang pinangangamba daw dito sa Nipah virus, yung fatality rate po nito. Yes po, yung sa Sultan Kudarat, out of 15 na nagkaroon, 9 po yung namatay. So lampas po 50%. Mataas po talaga ang mortality rate niya. Kaya po ito kinakatakutan. Opo. So, Doc, ang tao na mayroong virus na ito, maaring maisalin sa kapwa-tao. Yes po, isa pa yung mamaraan once nakapasok siya po sa mga tao. Pwede po lalo na yung tinatawag na close contact. Pag magkakasama po sila sa bahay, pwede pong mahawa. Opo. Airborne din po ito? Sa tingin po natin, hindi siya airborne. Mukhang close contact. So usually ang tawag dyan, droplet. Okay. Meron pong mga respiratory droplets na malalaki na kailangan close po talaga. Hindi pwede na magkalayo po tayo mga 10 meters away. Hindi po sasalin yan. Kailangan po talaga ng prolonged and close contact. Okay. Yep.